mga senador under action, si Doc Willie, saka si Wilbert Lee, no? At isa si Senator Ben Tulfo ang gusto namin isama doon sa 12 pwede namin in our own little way in this corner of the country na matulungan si Senator Ben Tulfo. Yorme, bakit po, ano po yung mga katangian na nakita ninyo kay Manong Ben at bakit po Kailangan siya? natin mga tagapagtanggol ng mga napi, o lalo na sa Senado. Kailangan, yan ang last bastion of Philippine people. Kailangan mo dyan yung mga senador na yung may damdamin na mauunawaan yung katayuan ng mga nangangailangan. And we've seen that through their shows for so many years. And I think it's high time for him to be in the Senate. Anyway, 24 naman yan. Maraming mga iba-ibang karera. May mga abogado dyan, lespo. Ito naman, veteranong tagapagtanggol sa telebisyon, mga kababayan nating naargap yan. Manong Ben, ang endorsement ngayon ni Yorme Isko? Well, malaking bagay, no? Una sa lahat, hindi naman ako pumunta rito without any purpose. Number one, nakikita ko yung estilo niya, nakikita ko yung kanyang pamamahala, more of an executive. Pinag-aaralan ko yung kanyang ways to study and the ease of doing business to continue. Napakahalaga kasi yung discussion nga namin kung paano niya hinahandle, tinapakan yung mga negosyante. Malaking bagay ng isang komunidad o isang syudad. Kapag medyo nakita nila maganda ang pamamalakad, maganda ang sistema. May sariling sistema si Yorme na pinakikinggan ko. Yung vertical, horizontal dahil masyadong compact ang Maynila, so vertical. Vertical expansion, nakagawa siya ng sinasabing template that will eventually entice or parang yun ay aakit sa mga negosyante. Bibigay siya ng mga bagay na liberalizing yung kanilang siguro polisiya when it comes to taxes, permits, and everything. So, isa yun sa kapangyarihan ng isang ehekutibo na nakikita niya, economically speaking. Well, isa yung pinag-aaralan ko. Another thing, kakatugma kami roon sa mga sistema kung paano, lalo na ngayon ito, senior, pangalagaan ng kapakanan, Estado, o di naman kaya, yung karapatan ng mga senior. Pero the other side of that, siguro mamaya, susubukan ko i-open up sa mga senior. Marami sa ating lipunan outside of Manila, makikita natin mga senior na papabayaan. So in my talks with the secretary, particularly ng DSWD, nakita ko na napakahalaga na ang mga matatanda, inaalagaan ng mga bata. Kapag pinabayaan mo na yan, so bigyan natin dito, well, ito yung mga sinasabi nating abandonment, pagpapabaya, elderly abandonment, na siguro gumawa, siguro sa Maynila, o kung pwede naman gawin, national, na gawing responsibilidad ng mga anak. Pangalagaan din, tingnan ang kalagayan, kapakanan, karapatan ng mga matatanda na sabi nga ni Mayor kanina, nagservisyo naman sila eh. Once upon a time, bata sila. Ngayon, dapat tinatalingan sila. Although, meron siyang estilo sa Manila kung paano niya ipatupad yung sinasabi binibigay sa mga senior, kakaiba sa ibang interpretasyon. No? Doon ako medyo impressed. Pero yung gusto ko makita, yung iwasan natin yung neglect. Pinabayaan mo na, inaabuso pa ng ibang miyembro ng pamilya. Kaya kung minsan matatanda, napapagpag sa atin. So marami pa ako, pero kami nag-engage ako kay Yorme na kaya ako siya pinapuntahan kasi nakita ko, this is the second meeting of the minds na nakikita namin. So mahalaga ang oras ko sa mga taong nakikita ko na at my level, we belong to the same plane, we have the same standard. Tinataas niya yung pamantayan kung ano ibig sabihin ng word of excellence. Kaya tumitigil eh. Creative in terms of management. That's the style of a leader. Kaya tumitigil. You take responsibility. You earn the trust, accountability, much more transparent. Yun nakikita ko.